Sinasamahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang economic team sa gitna ng giyera ng Israel at Iran. Yan ay para pagandaan ang epekto nito sa presyo ng petrolyo. Live mula sa Malacanang, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, ano muna ang sinabi ng DOE kaugnay sa presyo ng langis? Gigi, magandang balita pa naman yung shinare sa atin ng Department of Energy kanina dahil nga kasunod daw nung idineklarang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Iran, bumaba yung presyo ng petrolyo sa world market. Katunayan, sabi nga ni Secretary Sharon Garin kanina, umabot na lamang ng $69 kada bariles yung presyo nitong oil price. At doon nga sa nabanggit mo na meeting kanina ng economic managers kasama si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Malacanang, iyan yung nakikita nilang pinakang best case scenario kapag nagtuloy-tuloy sana yung pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Bagamat good news yung hinihatid ng Department of Energy kanina, meron pa rin mga panawagan mula sa transport group na baka mas maigi kung sa halip na subsidiya ay isuspindi na lamang yung VAT at yung excise tax sa petrolyo. Pero ang sabi nga ng Department of Energy dyan, malabo yan dahil batas yung pagpapataw ng excise tax at ng VAT. So kung kailangan daw baguhin, kailangan ng panibagong batas. Narito ang pahayag ni Secretary Garin. I think big impact. But the excise tax and the value-added tax, which is 12%, is imposed because of a law, no? Legislation yan eh. So hindi pwede na yung DOE can go against what is mandated by law, nor DOF, nor even the President. No? So kailangan talaga sundan kung anong nasa batas. Suspension, we have been researching, wala kasi sa batas yan eh. Ang ina-allow lang is to suspend the increase. Wala naman tayong ni-increase eh. Hindi po kasi allowed by law, no? So it will have to be an act of Congress. At Maricel, ngayong mukhang nanganganib pang pumalya yung ceasefire base dun sa mga nangyayari pa sa Israel at Iran, nakikita ba ng DOE kung may epekto pa ito sa presyo ng langis? Yan ang problema, Gigi, kasi ang bilis magbago ng sitwasyon sa Middle East. Kanina lang, maganda na yung sitwasyon, mukhang dire-diretso yung ceasefire, kaya maganda yung presyo sa world market dahil ang sinasabi ng Department of Energy na bawasan yung mga espekulasyon. Pero ngayon, na mukhang pumapalya yung tigil putukan o yung ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Iran, hindi natin alam kung anong mangyayari. Mismo ang pamahalaan naman sinasabi na nakadepende pa rin sa magiging sitwasyon sa Middle East kung ano yung magiging kondisyon o sitwasyon ng presyo ng produktong petrolyo sa world market. Especially na alam naman natin na yung mga bansa doon sa gitnang silangan ang mga nagsusupply talaga o supply or source talaga ng petrolyo at tayo ay nakaasa lamang. So sa ngayon, maghihintay pa rin tayo kung anong mangyayari sa Middle East dahil nakadepende pa rin siyan kung ano ang magiging presyo ng petrolyo. Gigi? At Maricel, kahapon, parang nagsimula na yung pila ng pagpapagasolina, no? Kahit meron pang isang buwang inventaryo. Bakit nagkaganon? Tama ka nga, Gigi. Tinanong din natin yan kanina kay Secretary Sharon Garin. Ang paliwanag niya dyan, kahit kasi merong isang buwang inventaryo pa ng petrolyo, nakadepende pa rin kasi yan dun sa industriya. Iba raw kasi ang sistema ng industriya ng langis. Mahirap daw itong maunawaan kapag hindi ka bahagi ng industriya. Ang explanation niya kasi, hindi ibig sabihin na na-deliver na ang supply sa mga oil companies. So dito sa Pilipinas, meron ng agreement kung magkano bibilhin noong oil company sa supplier yung langis. Ibinabase pa rin daw nila yan sa tinatawag natin na Needs of Flat Singapore o yung MOPS. Ito yung parang average ng presyo sa international market. So oras na nabili yan at saka pa lamang nila pag-uusapan kung magkano yung presyo, kaya nakasalalay pa rin tayo kung ano yung magre-reflect na presyo doon sa world market. Mahirap nga siyang intindihin kapag hindi ka bahagi ng oil industry. Pero kumbaga daw, ang presyo ay ibinabase doon sa ipapalit mo, doon sa inventaryo mo. Parang ganun daw ang sistema, Gigi. At Maricel, may reaction ba ang DOE tungkol sa banta ng Iran sa pagsasara ng Strait of Hormuz na dinadaanan ng global supply ng langis? Yan ang worst case scenario na nakikita ng economic team base dun sa naging meeting nila with PBBM earlier. Sabi nga ni Energy Secretary Garin,
ito yung pinaghahandaan nila. Pero oras na magsara kasi yung Strait of Hormuz, of course, maapektuhan yung mga langis na inilalabas mula dyan sa area na yan. Pero ang paglilinaw niya, meron naman daw mga alternative routes para sa shipping ng mga petrolyo. Meron din naman daw ibang mga bansa sa Middle East na pwedeng mag-provide ng supply ng petrolyo na pwedeng pampalit doon sa supply na nanggagaling sa Iran. Bukod dyan, meron din naman daw na ibang alternative countries na pwedeng pagkunan ng petrolyo. Isa nga doon kabilang doon sa mga tinitingnan nila ang US, ang Canada, ang Brazil. Pero sabi nga ng Secretary Garin, it's not as sufficient, pero importante meron tayong nakikitang ibang option. Narito ang sinabi ng Secretary Garin. There are several scenarios. One, the most positive is that it will not escalate anymore. It can escalate. The worst scenario is they close the Strait of Hormuz. If it gets cut off, that's not only for the Philippines, bad news for the Philippines, but the whole world. We've been discussing different scenarios from worst to best. Jiggy, pagkamat inilatag nga yung from best to worst scenario ng economic team, siguro mahalagang ipunto rin natin na nagre-ready naman sila doon sa fuel subsidy na pwedeng matanggap ng mga affected sector. Nireiterate ng Department of Energy kanina na of course na magti-trigger dyan kapag umabot na ng $80 per barrel ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Pero ang maglalatag pa rin ng mga SOPs o yung mga guidelines, kumbaga kung sino-sino yung pwedeng makatanggap ng fuel subsidy, magkano, gaano katagal, yan daw ay sa Transportation Department pa rin. Chigi? Yan po ang ulat ni Maricel Alili live mula sa Malacanang.